Napahinto si Andrea nang maisip ang kakambal. Okay lang kaya ito? Kumusta na kaya siya? Kahit may kasalanan ng kakambal niya, hindi niya kayang magalit dito. Kasi alam niyang ginawa lang yun ni Pia para protektahan siya sa mga kamay ni Tito Brando. Wife? Mommy? Napalingon siya sa mag-ama na kanina pa nagsasalita pero hindi niya naman naririnig dahil sa malalim ang iniisip niya. Alam ni Andrea na hindi pa siya ligtas dahil pag nalaman ng Tito Brando ang totoo, hindi siya nito titigilan kahit saan pa man siya nakatago. Hey wife, are you really okay? Ha? Miguel was confused when he looked at his wife na kanina pa tila malalim ang iniisip. At gusto niyang malaman yun. Ayaw niyang makita ang asawa na nagkakaganito. Nang matapos ang pagkain, hinatid nila si Clarissa sa silid nito. Saka sila pumasok sa silid nilang mag-asawa. Tell me wife, anong iniisip mo? Yan agad ang tanong na bumabagabag kay Miguel nang makapasok sila sa silid. Lumingon si Andrea. Nahalata sa mga mata ang takot. Halos manigas ang katawan ni Miguel nang makita ang asawa na umiyak. What happened? Why are you crying? Sa boses nito, halata ang pag-aalala niya kay Andrea. Niyakap lang siya ni Andrea at umiyak sa mga bisig niya. Hindi naman alam ng lalaki kung ano ang problema ng asawa niya. Pero isa lang ang nasisigurado niya. Yun ay kung bakit nagkakaganito na naman ang asawa niya. Those people will not gonna stop until my wife is still alive. Pero sa tingin ba nila, papayag siya na mangyari yun? He will do everything and he will risk his life to protect his wife. 2 araw na hindi nagkikita sina Andrea at Miguel dahil may mga importanteng gagawin ang binata. At naiintindihan naman yun ni Andrea, lalo na at busy ang asawa at kilala sa larangan ng negosyo. Andrea was preparing food for her daughter. Nag-aya ang anak niya na mag-swimming. May malaking pool naman kasi sa likod ng mansyon. Nakangiti si Andrea habang naglalakad patungo sa pool, dala ang tray na may lamang pagkain na niluto niya. Nakita niya agad si Clarissa na nakalutang sa pool gamit ang salbabida habang masayang nagtatampisaw. Seeing her daughter happy makes her heart flatter. Nilagay ni Andrea ang tray sa table na nasa side ng pool. Baby, come here! Tawag niya sa anak. Mommy! Biglang sigaw ng anak niya at nakita niya itong palapit habang nakangiti sa kanya. Niyakap siya nito habang naglalambing. Hindi maiwasan ni Andrea nang umiti dahil ang katangian na ipinapakita ng anak niya ay isa sa mga nagustuhan niya kay Miguel. Mommy, can we order pizza please? Nag-puppy eyes ang anak nito sa kanya. Ang cute naman ng baby ko. Pinisil niya ang pisngi nito. Mommy, you love daddy, right? Napalingon si Andrea sa anak na nakakunot ang noo niya. Sa pagtataka. Why, baby? Takang tanong niya sa anak. Dahil nakita ko po na masaya na si daddy ngayon. And you know, mommy, si Tita Pia at daddy, lagi sila nag-aaway nun. Nagulat naman si Andrea sa sinabi ng anak niya. So, kilala ni Clarissa si Pia na kambal niya? Napatitig lang siya sa anak na hindi makapaniwala. How did you know that I'm not Tita Pia? Curious na tanong niya sa anak na tumawa. I can feel it, Mommy. Saka si Tita Pia ang nagsabi sa akin na hindi ko siya true na mommy. Kasi ang mommy ko daw ay nasa province kasama mo daw ang Tito Brando, sabi niya. Ang kailangan daw niya ay protektahan ikaw, Mommy. Tsaka sabi niya, mahal na mahal ka daw ni Tita Pia kahit na madami daw siya kasalanan sa'yo. And you know, Mommy, Tita said na napakabait mo daw. Sa puntong yun, nangilid ang luha ni Andrea at niyakap niya ang anak. All these years,
Her daughter knew about what happened years ago. Pero buti na lang hindi nito alam kung ano ang nangyari sa kanya. At gusto niyang magpasalamat sa kakambal niya. Pinalaki niya ng maayos ang anak niya kahit malayo siya. And she knew that her twin is a great mom. You are a milestone for me, Clarissa. Saad niya sa anak niya at niyakap ito ng mahigpit. Andrea enjoyed eating lunch together with her daughter. Nagkwentuhan sila at naglaro. They had so much fun together, like mom and daughter bonding. 3 p.m. in the afternoon, pinatulog ni Andrea ang anak niya. Habang siya ay nilinis ang kwarto ng anak niya, pati na rin ang kwarto nila ng mag-asawa. Nang matapos siya sa paglilinis, bumaba siya para magtimpla ng kape. Habang nasa kusina siya, hindi niya namalayan na nandun si Miguel na nakatitig sa kanya habang nakasandal sa pinto ng dining room nila. Nakafocus lang si Andrea sa ginagawa niya nang maramdaman niya na may yumakap sa bewang niya. "Love, I miss you so much." A husky voice came from his lips habang hinalikan ang leeg ng dalaga. Halos hindi makafocus si Andrea sa ginagawa niya dahil ang kamay ni Miguel ay naglalakbay sa katawan niya. "I love you, honey." Saad ng binata at hinalikan siya. "I love you so much, Miguel." At tumugon siya sa halik nito. Nasa office ngayon si Miguel at walang emosyon na nakatitig kay Mr. Brando Bagon, ang tito ni Andrea na nakangiti sa kanya. Ngayon ay para bang maamong tuta nakaharap ang amo nito. Nakatitig lang si Miguel sa matandang lalaki. Marami nang nalaman si Miguel about sa tito ni Andrea. Isa na dito ang pagbibenta ng bawal na gamot at nakapasok na din ito sa black market sa Asia. Kaya pala wala ito sa Pilipinas ng ilang buwan. Alam na alam niya ang pagpapatakbo nito ng mga maling gawain. Isa si Miguel sa multi-billionaire sa buong Asia. Kilala siya bilang business tycoon. Kilala din siya sa bentahan ng mga black market sa abroad. Napaka-VIP ni Miguel dahil kilala ito sa paggawa ng iba't ibang uri ng armas. "So, tell me, Mr. Bagon, what will you do if the Leon will kill you?" Baritonong tanong niya sa lalaki. Nagtaka ang matanda sa sinabi niya na wari ba'y may ibig sabihin dun sa kanya. Nakatitig lang si Miguel kay Mr. Bagon. Nakunot ang noo na nakipagtitigan dito. "Simple question. Hindi mo masagot." Gustong patamaan ng armas ni Miguel ang matanda na nasa harapan niya ngayon dahil hindi naman ito maayos kausap. "Oh, what do you mean by that, Mr. Aquino?" Inosente na tanong nito. Dahilan para higitin ni Miguel ang armas na nasa gilid ng table niya at walang alinlangan na pinutok yun na tumama ang bala sa gilid ng sofa kung saan nakaupo ang matanda. Gulat at kaba ang tanaw niya sa mukha ni Mr. Bagon. "Straight to the point, Mr. Bagon. What did you do to my wife?" Hindi man tanong yun, pero alam na alam ni Miguel kung ano ang ibig niyang sabihin. "Ano bang pinagsasasabi mo, Mr. Aquino? Kasama mo na ang asawa mo. Matagal na, hindi ba?" Nakangiti ito kay Miguel. "Really? What's her full name?" Agad na tanong nito. "Pia Aquino," sagot nito. Nawala ang kalmadong Miguel na kanina lang ay kausap ng matanda. Galit ang mababanaag sa gwapong mukha ng binata ngayon. "Alam mo kung sino talaga ang asawa ko, Brando. Pero tinago mo siya sa akin at pinalit mo si Pia. Hindi ba tama ako? Pia wasn't my legal wife. Nagpanggap lang siya as my wife for a long time. For years. Wala man lang akong kaalam-alam na hindi pala siya ang totoo kong asawa. Kaya ngayon, Mr. Bangon, maniningil ako sa'yo." Tumayo si Miguel sa pagkakaupo at lumapit kay Mr. Bagon at sinuntok ito ng pagkalakas-lakas.
dahilan para matumba ito. Look, Mr. Aquino, what are you saying? Ano ba pinagsasasabi mo? Isang kaibangan ng mga sinasabi mo? Masama ang tingin ni Mr. Bagon sa kanya. You! Turo niya sa matanda. You took my wife away from me! Kaya ngayon, you will pay for it! Kinasa ni Miguel ang armas na hawak niya at walang alinlangan na pinutok yun. Saka natamaan ang binti nito, dahilan para mapahiyaw ito sa sakit. Parang walang narinig si Miguel ng sandaling yun. Tila naging kontrabida ang itsura ni Miguel ngayon. Seeing Mr. Bagon suffering from pain habang hawak ang binti nito na may tama ng bala ng armas. Nakangiti ang lalaki habang nakatingin sa matanda na namimilipit sa sakit. Kulang pa yun para sa ginawa nito sa asawa niya. I wonder if ganito ba kasakit ang ginawa mo sa asawa ko 5 years ago, Mr. Bagon. Alam mong hindi si Pia ang totoo kong asawa, diba? Tell me, Mr. Bagon, what is your valid reason for taking away my wife? Pilit na pinakalma ni Miguel ang sarili habang nakasandal siya sa office table niya. Kaharap ang matanda na ngayon ay namimilipit sa sakit. Ikaw, napakasama mo. Humanda ka sa akin. Tatapusin kita, tandaan mo yan. Galit na sigaw nito sa lalaki. Pero nginitian lamang ito ng binata. Hindi pwedeng mabuhay ng matagal ang matandang nasa harap niya. Nag-pop ang video na pinakita ni Jay sa kanya 2 days ago. Tama na! Sa boses pa lang, alam ni Miguel kung sino ang taong sumigaw sa video. Humigpit ang paghawak niya sa cellphone habang titig na titig sa video. Nakagapos si Andrea sa upuan habang may ginagawa ang dalawang lalaki at kilalang kilala ni Miguel kung sino ang dalawang yun. Si Patrick at Brando. Dahil sa sobrang galit ay itinapon niya ang cellphone dahilan para masira yun. Do you think na madali akong mamatay? Come to think of it, Mr. Bagon. Gusto mo akong tapusin pero ikaw ata ang mauunang mawala sa ating dalawa ngayon. And I will make sure na hindi ka makakalabas sa building na to na buhay. Bawat bitaw na salita ni Miguel ay may kasamang galit. Hindi niya hahayaan na makalabas dito ang lalaki. Bye, Mr. Bagon. Kasabay nun ang putok ng armas na tumama sa lalaki, dahilan para mawala ito. Nakatitig si Miguel sa walang buhay na katawan na nakahilata sa sahig dito sa office niya. Kinasa ni Miguel ang armas bago inilagay sa mesa at kinuha ang cellphone sa bulsa niya para tawagan si Nicolas. What do you want, Miguel? Tanong agad ni Nicolas nang makasagot ito. Si Nicolas Salazar ay isa sa mga tauhan ni Miguel sa mafia business. Si Nicolas ang tagalinis ng kalat ni Miguel, mapapersonal o trabaho man yun. Clean the mess I did right now in my office. Bored niyang sagot sa lalaki. Ginawa mo talaga yun, Miguel? I can't believe it. Alam mong may honeymoon kami ng misis ko. At alam mo, off-duty ako. Nagkalat ka pa din? Pero hindi kita masisisi. Papunta na si Zoren dyan. Sagot nito sa kabilang linya at in-off agad ang tawag. Napailing na lang si Miguel. Bumuga siya ng marahas habang nilalaro ang armas na nasa kamay niya at nakatitig siya kay Brando Bagon. Ilang sandali pa ay nagring ang phone niya kaya sinagot niya agad ito. Miguel, wala na si Agnes Bagon at Patrick. Nakita sila na walang buhay sa isang bodega. Nawala ang linya. Napangiti si Miguel sa narinig niya. Alas, my wife's life is peaceful now. A few months later, maayos naman ang takbo ng buhay ng mag-asawa. They can go anywhere and everywhere. Nakapunta na sila ng Palawan, Cebu, Bohol, Cagayan, Tagaytay. Nakapunta na din sila ng ibang bansa like Japan, Singapore, Paris, London. Anywhere Andrea and Clarissa wants to go, ay papayagan sila ni Miguel.
kung saan masaya ang mag-ina niya. Ngayon ay naghahanda si Andrea ng pagkain para sa lunchtime nila ng pamilya niya. Habang busy si Andrea sa pag-aasikaso, narinig niya ang tunog ng doorbell kaya napalingon siya. Nasagip ng tingin niya ang asawa na ito mismo ang nagbukas ng pinto. Hindi niya ito nakita kung sino ang bisita nito. Nang matapos si Andrea sa pag-aayos ng pagkain para sa mag-ama niya, sakto naman ang pagpasok ng asawa niya, bit-bit ang anak nilang si Clarissa. Pero nagulat si Andrea na may babae palang nakasunod sa likod ng asawa niya. Halos hindi siya makagalaw nang makita at makilala niya ang babae na nakasunod kay Miguel. She's staring at the woman who looks like her. At hindi siya nagkakamali. Kakambal niya ito. "Hi, Andrea. Kumusta ka na?" Mahina, pero rinig niya ang sinabi ng babae. Hindi nagsalita si Andrea, pero nakatitig lang siya sa babae na para bang nahihiya sa kanya. Lumapit si Miguel sa kanya at niyakap siya nito. "Hey, honey. She's here to talk to you in private." Saad nito, pagitan ng pagyakap niya dito. Pero wala pa ring imik ang dalaga hanggang sa magsimula silang kumain ng tanghalian. Hindi nagsalita si Andrea hanggat matapos ito sa pagkain. Ni hindi niya balak kausapin ang kakambal nito dahil hindi pa siya handa na harapin ang kakambal. Wala siyang balak na kausapin ang kakambal ngayon. Dahil ano naman ang pag-uusapan nila? "Mommy, are you okay?" Nabigla si Andrea nang magsalita ang anak sa gilid niya. Ha? Yes, baby. Mommy's okay. Don't worry." Saad nito habang patuloy sa paghuhugas ng pinggan. Nasa dining area si Andrea. Naghuhugas siya ng plato kahit si Manang Sally sana ang maghuhugas. Kaso nagpresinta ang dalaga na siya na lang ang gagawa. Nagtaka nga ang matanda sa inasal ng dalaga. Kasi, ang totoo, gustong iwasan ni Andrea ang kakambal at si Miguel. Nakafocus si Andrea sa paghuhugas nang may yumakap sa kanya galing sa likod. "Hey wife, you okay?" Pag-aalalang tanong nito. "I'm okay," maikling sagot nito sa asawa. "You're not a good liar, wife." Bulong nito sa kanya. Hindi gumalaw si Andrea dahil sa sinabi ng asawa sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Andrea habang binabanlawan ang plato habang yakap siya ni Miguel sa likod. "It's okay if you don't want to talk to her, wife. She just wants to see you, that's all." Ang kulit niya kasi. Saad nito sa kanya at bumitaw sa pagkakayakap nito. "I know you're uncomfortable with her. I'm sorry, wife." Lumapit ito sa kanya at ginawaran siya ng halik sa ulo, dahilan para mapapikit si Andrea at humilig sa matipunong dibdib nito. "Thank you, hon." Mahina, pero rinig yun ni Miguel, and that made him smile. "Let's go, honey. Kanina pa kita napapansin na nakastay sa dining area. Hiniwasan mo ba ako?" Inosenteng tanong nito sa dalaga, dahilan para mapalingon si Andrea sa kanya. Hindi mapigilan ni Andrea ang tumawa ng mahina dahil sa mukha ng asawa na nakapout sa harap niya na parang nagtatampo. Saktong natapos na siya sa ginagawa at humarap sa asawa. "Ang gwapo naman ng asawa ko." That made Miguel smile. "You know, wife, you're unfair." Saad nito sa kanya, dahilan para tumaas ang isang kilay niya. "Why?" Takang tanong niya dito. "You always make me crazy over you, honey." Sa kasunod nun ang paghalik niya sa mga labi nito ng marahan. Both of them enjoyed the kiss while in the dining area. Miguel loves Andrea more at napatunayan niya yun. Mahal niya ang asawa. After a minute, naghiwalay ang halik nila at napagdesisyonan nila na magtungo sa sala at nadatnan niya si Clarissa na kalaro si Pia. Nakita ni Andrea kung gaano kaalaga si Pia. She was a mother material dahil bata pa lang sila,
ito na ang tumayong ina sa kanya. "Wife, let's go to our room. You need to change. We're going somewhere." Napalingon ito kay Miguel na nasa may hagdanan na pala. Dahilan para tumingin din si Clarissa at Pia. "Mommy!" Tawag ng anak niya at tumakbo. "Look, Mommy! Mommy Pia gave it to me, oh!" Pinakita ng anak niya ang bracelet na gold. Andrea gave her a smile, saka nilingon ang kambal na nakatitig pala sa kanya. She gave her a smile, dahilan para mailang ang kambal niya at umiwas ng tingin. Naalala tuloy ni Andrea, pag ganun na nahihiya siya, ay pag guilty or may masama itong nagawa. "Thank you for taking care of Clarissa, ate." Saad niya na kinagulat ng kambal nito. Saka nanlaki ang mata na napatingin ito ng straight sa kanya. You're not mad?" Hindi alam ni Andrea, pero napatawa siya sa inakto ng kakambal. "Why would I be? Besides, you did great raising my daughter without me." Sa sinabi niya na yun, natahimik bigla si Pia at umiwas ng tingin. Kaya nailang naman siya. "It's okay, Pia. Kahit kailan hindi ako nakaramdam ng galit sa'yo dahil alam ko na ginawa mo lang ang bagay na yun para mailigtas ako. At nagpapasalamat ako dahil minahal at pinalaki mo ng maayos si Clarissa." Sabi niya. Yun ang naging dahilan para agad tumakbo ang kambal niya para yakapin siya. Nag-iyakan silang dalawa habang pinag-usapan nila ang mga nangyari sa kanila. Hindi nila alam na kamasid si Miguel sa kanila na nakangiti. Miguel was thankful to her wife. Masaya siya na makita ang asawa na masaya at ang kambal nito na magkaayos na sila. Isa ito sa achievement na nagawa niya para mapasaya ang asawa na ilang taon din na naghirap sa mga kamay ng mga tiyahin at tiyuhin nito.